Hosea, Kabanata 2. Kaya't tatawagin ninyo ang inyong mga kapwa Israelita na Ami at Rohama. Pakiusapan mo ang iyong ina. Pakiusapan mo siya, sapagkat hindi ko na siya itinuturing na asawa at wala na akong kaugnayan sa kanya. Pakiusapan mo siyang itigil ang pangangalo niya at tigilan na ang kanyang kataksilan. Kung hindi, huhubarang ko siya tulad ng isang sanggol na bagong silang. Gagawin ko siyang tulad ng disyerto, tulad ng isang tigang na lupa, at hahayaan ko siyang mamatay sa uhaw. Hindi ko kakahabagan ang kanyang mga anak, sapagkat sila ay mga anak sa pagkakasala. Ang kanilang ina ay naging taksil na asawa, at siyang sa kanila'y naglihi ay naging kahiya-hiya. Sinabi pa nga niya, susundan ko ang aking mga mangingibig na nagbibigay ng aking pagkain at inumin, ng aking damit at balabal, langis at alak. Dahil dito, haharangan ko ng mga tinik ang kanyang mga landas. Paliligiran ko siya ng pader upang hindi niya matagpuan ang kanyang mga landas. Hahabulin niya ang kanyang mga mangingibig, ngunit sila'y hindi niya maaabutan. Sila'y kanyang hahanapin, ngunit hindi niya matatagpuan. Kung magkagayon, sasabihin niya, babalik ako sa aking unang asawa, sapagkat higit na mabuti ang buhay ko sa piling niya noon kaysa kalagayan ko ngayon. Hindi niya kinilalang ako ang nagbigay sa kanya ng pagkaing butil, ng alak at ng langis. Sa akin nang galing ang pilak at ginto na ginagamit niya sa pagsamba kay Baal. Kaya't babawiin ko ang pagkaing butil na aking ibinigay, maging ang bagong alak sa kapanahunan nito. Babawiin ko rin ang mga damit at balabal na itinakip ko sa kanyang kahubaran. Ngayoy, ilalantad ko ang kanyang kahubaran sa harapan ng kanyang mga mangingibig. Walang makakapagligtas sa kanya mula sa aking mga kamay. Wawakasan ko na ang lahat ng kanyang pagdiriwang, ang mga kasayahan at mga araw ng pangilin, gayon din ang lahat ng itinakda niyang kapistahan. Sasalantain ko ang kanyang mga ubasan at mga punong igos na sinasabi niyang upa sa kanya ng kanyang mga mangingibig. Lahat ng iyan ay kakainin ng mga hayop at masukal na gubat ang kauuwian. Paparusahan ko siya dahil sa mga kapistahan na kanyang ipinagdiwang sa karangalan ni Baal. Nagsunog siya ng insenso sa mga Diyos-Diyosan. Nagsuot din siya ng mga singsing at alahas. Pagkatapos ay humabol sa kanyang mga mangingibig at ako'y kanyang nilimot, sabi ni Yahweh. Ngunit masdan mo, siya'y muli kong susuyuin, dadalhin ko sa ilang, kakausapin ng buong giliw. Doon ay ibabalik ko sa kanya ang kanyang mga ubasan, at gagawin kong pinto ng pag-asa ang libis ng kaguluhan. Tutugon naman siya tulad noong panahon ng kanyang kabataan, nang siya'y ilabas ko sa lupain ng Ehipto. At sa araw na iyon, sabi ni Yahweh, ang itatawag mo sa akin ay aking asawa, at hindi mo na ako tatawaging aking Baal, sapagkat ipalilimot ko na sa iyo ang mga pangalan ng mga Baal, at hindi na muling ipababanggit ang mga ito. Sa araw na iyon, alang-alang sa iyo, makikipagkasundo ako sa mga hayop sa parang, sa mga ibon sa kalawakan, sa mga nilikhang sa lupa'y gumagapang,
Aalisin ko sa lupain ang pana, ang espada, at ang digmaan, upang kayo'y makapagpahingang matiwasay. Ikaw ay magiging aking asawa magpakailanman, Israel. Mabubuklod tayo sa katuwiran at katarungan, sa wagas na pag-ibig at sa pagmamalasakit sa isa't isa. Ikaw ay magiging tapat kong asawa at kikilalanin mong ako nga si Yahweh. Sa araw na iyon, sabi ni Yahweh, tutugunin ko ang panalangin ng aking bayan. Magkakaroon ng ulan upang ibuhos sa lupa. Sa gayon, sasagana sa lupain ang pagkaing butil, ang alak at ang langis. Ito naman ang katugunan sa pangangailangan ng Jezreel. Sa panahon ding iyon, ay ibabalik ko ang mga Israelita sa kanilang lupain. Kahahabagan ko si Lo-Ruhamah at sasabihin ko kay Lo-Ami, ikaw ang aking bayan, at tutugon naman siya, ikaw ang aking Diyos.